Day, nandito na naman ang iyong ina. Ayan, magjo-duty na naman tayo. Maghahatid na naman tayo ng ating munting prinsesa sa school. Kaya ito, nagbihis na nga pala ako at napaliguan ko na ang anak ko bago ko siya pakainin. Pinaligo ko na muna siya. Kaya ayan, ako ito mauna magbibihis kasi pag hinintay ko yan, matatagalan ako dito. At habang nagtututbrush siya, ako yung magbibihis dito. Kasi pagkatapos niya, siya naman itong aking bibihisan. Kaya ito magwiwigil-wigil muna ako dito. Ayan. Hindi nga pala ako naligo dahil sa sobrang lamig. Hindi ko kaya. Siguro mamaya na lang pagdating ko. Kaya ayan, nag half body wash na lang tayo. Kasi napakalamig naman ng panahon ngayon. Ayan, susuklayan ko lang itong aking buhok at itataas ko para hindi maamoy. Pero hindi naman ito maamoy dahil naligo naman ako kahapon. Ngayon lang talaga hindi ko kaya ang lamig ng panahon. Kaya itatali ko na lang muna itong buko. Pagdating ko na lang mamaya. Tapos syempre maglalagay ako ng kunting moisturizer dahil magja-jogging ako. Baka masunog tayo. Ayan. Kaya yan, protection lang yan sa sa init. Kaya yan ang aking pang protect lang sa init yung aking nilalagay dyan. Siyempre, konting lang. Konting lagay-lagay lang yan. Pero okay na. Ayan, napakasimpleng babae lang naman ako. Lipstick at saka cream lang okay na sa akin. Kaya yan, ang aking ina-apply. Konting papula-pula lang ng pisngi para hindi naman magmukhang multo. Para magmukha tayong tao. Kaya ayan, tapos na ako. Bibihisan ko na si kulit pagkatapos ko dito dahil mang tagal-tagal na mag-toothbrush. Ilalagay ko na nga itong aking belt bag dito kasi pag hindi ko pa ito inilagay makakalimutan ko na naman to. Ayan, ipiprepare ko pati yung aking jacket dahil malamig pa labas. At saka yung uniform ni kulit, ayan. Ipiprepare ko na bago pa siya pumasok. Ayan, ito na nga si kulit. Nagbibihis na siya mag-isa. Kaya ayan. Hindi rin naman siya mag-isa, ako rin naman ang nagbihis sa kanya dahil pilipilipit na naman ang kanyang bitunis. Ayan, hindi talaga pwedeng iwanan pa ito si Kendra. Hindi pa siya masyado marunong magbihis. Hindi niya malusot itong kanyang butonis dito sa butas. Kaya ang ending ako rin naman ang nagbihis. Kaya ayan, makulit nga pala ito kasi talaga hindi ko minsan natatapos-tapos ang aking gawain sa kanya dahil malikot siya. Kaya ayan, sabi ko umayos ka na at malilate na tayo. Ayan, lalagyan ko na siya ng necktie. Kasi itong necktie niya, nako, pag hindi mo na ilagay yan, makakalimutan ko yan. Makalimutin kasi talaga ako. Hindi pwedeng, pag naisip ko na, talagang ilalagay ko na yan. Kasi pag sinabi mong mamaya, makakalimutan ko na naman yan. Mawawala na sa isip ko yan. Ayan, all set na siya. Magsasapatos na lang siya. Ayan, magmimidyas siya. Pero mamaya i-check ko din yan. Baka balibaliktad na naman. Kailangan talaga matuto na siya mag-aalaga ng sarili niya eh. Kasi medyo lumalaki na siya. Ayan, ang tagal-tagal niya ngayon. Mag-ano lang ng medyas. Ang tagal-tagal pa. Kaya ayan ang aking makulit. Pabayaan ko muna siya. Iayos niya yung medyas niya para matuto siya. Ayan siya. Lagi siyang ganyan. Minsan ko lang siya, pagka medyo may time pa naman, hayaan ko na muna siya mag-medyas ng kanya. Para kasi matuto. Ayan. Ang tagal-tagal nga niya magsuot ng medyas kasi naayos pa niya ng mabuti. Kasi yan si kulit, pag may naramdaman yan, medyo matigas sa medyas niya. Talagang kahit nasa gitna ka ng kalsada, ipapahubad talaga yan niya. Pag hindi maayos ang kanyang medyas. Kaya yan. Makulit yan. Lahat nga itong dadalhin niya. Kahit may exam lang naman sila ngayon. Kaya mamaya madali ko lang susunduin. Siguro mga 10 magsusundo na naman ako sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, bilisan mo na at darating na yung ating service.